Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Walang natatanggap na ulat ng sugatang Pilipino ang Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan kasunod ng malakas na lindol doon kaninang umaga. Base sa kanilang monitoring at mga impormasyon mula sa field offices at Filipino communities, all accounted for at ligtas ang lahat ng Pilipino roon. Sa tala naman ng gobyerno ng Taiwan, 4 na ang nasawi at hindi bababa sa 50 ang sugatan. Dito naman sa bansa, kinansela na ng PHIVOLCS ang tsunami warning sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Lumipas na raw ang pinakamatinding epekto sa dagat ng Pilipinas. Naitala ng Central Weather Administration ng Taiwan ang lakas ng lindol sa magnitude 7.2, ang pinakamalakas doon sa nakalipas na 25 taon. Ipinaaresto na ng Davao Regional Trial Court Branch 12 si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay yan sa mga kasong may kaugnayan sa sexual abuse laban sa pastor at 5 iba pa. Ayon sa korte, noong March 14 pa dapat inilabas ang arrest warrant. Pero ipinagpaliban ito ng korte para hintayin ang desisyon sa motion for reconsideration ng kampo ni Kibuloy sa Department of Justice. Ngunit hindi naresolba ang apela ng kampo ni Kibuloy sa panahong inilaan ng korte, kaya inilabas na ang arrest warrant. Bukod sa mga kaso sa Davao City, naharap din sa kasong qualified human trafficking si Kibuloy sa Pasig. Ang mga kaso laban kay Kibuloy ay dahil sa mga umano'y pang-aabuso niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Una nang itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon laban sa kanya. Imbes na ibenta, nananawagan ang iba't ibang grupo ng magsasaka na ipamahagi na lang ang mga lumang bigas sa mga bodega ng NFA. Mas mabuti raw na ibigay ang mga ito bilang relief pack sa mga biktima ng kalamidad at mga naaapektuhan ng El Nino. Kailangan din daw nila ng tulong pinansyal sa halip na pautang. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mga fertilizer at planting material ang ibibigay nila sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Mula sa Super Radio DZBB, ilang persons deprived of liberty, tinamaan ng sore eyes at sakit sa balat dahil sa init ng panahon. Isa, sugatan sa banggaan ng barge at passenger vessel sa Isla Verde, Batangas. At gentleman's agreement umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay sa pagbabawal na kumpunihin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, pinaiimbestigahan sa Senado. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Katrina Son ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.